sasagot na naman tayo ng katanungan. Isang tanong na naman ang ating sasagutin ngayon. Hi guys! Hello everyone! Welcome to my channel and welcome to Monaco. So for today's video, sasagot na naman tayo ng katanungan. Isang tanong na naman ang ating sasagutin ngayon. Habang ako nag-aantay, kasi babalik na naman kami sa yate. So umuwi kami saglit lang, tapos babalik na naman kami sa yate. Kaya yun, gagawa na naman tayo ng ating question and answer. So nagbabasa-basa ako. So ang ating sasagutin ngayon is si diretso na tayo. Ang ating sasagutin ngayon is si Leo Benoman. Leo Benoman. Shout out sa iyo. Maraming salamat sa pag-iwan mo ng comment. Actually 9 days ago na ito. Ang kanyang tanong is bilisan lang natin to ng para tayo makasagot pa ng ibang tanong. So ang tanong ni Leo is Leo Benoman is battery low. Battery low na. Paano po maka-apply dyan ng trabaho sa Monaco? Ano-ano ang requirements? Ma'am, salamat po. Okay. Okay, Leo, I'm not sure kung nasaan ka. I'm not sure kung nasaang bansa ka ngayon or nandito ka na ba sa Europe or sa France. But anyway, thank you for watching my video. Salamat sa pag-iwan mo ng comment at dito. So, ayan, magre-reply ako sa kanya, sabihin ko upload video soon. Okay, ang requirement sa pag-apply ng trabaho dito, kung ikaw ay nandito na sa France, is yung valid valid visa mo once na nandito ka na. So kung wala ka pa naman dito, ang kailangan mo naman is visa papunta rito. Mag-apply ka ng visa papunta ng France or any Schengen visa or Schengen visa. Pwede. Okay. So, ang dito kasi, ang European kasi, hindi lahat ng Europe country is belong sa Schengen visa. Di ko kabisado ang iba, no? So, ito lang alam ko, ang Spain, Italy, Malta, Croatia, Poland, France, Monaco. So, pag nag-apply ka ng visa, once na na-approve ka, pag nag-apply ka isang bansa na yan, or once na na-approve ka, Denmark ata, same lang din. I'm not sure. Once na nag-apply ka ng visa, alin man sa mga bansa na yan, so pwede kang tumawid. Pwede mong yun na yung gamitin mong visa. Patawid-tawid sa mga bansa na yan. I think nasa 20 plus yata country ang sa Schengen visa. So belongs. Dati ang UK isakop, ngayon hindi na. So, yun. Ang kailangan mo lang is mga requirements mo, complete details mo dito, bank, iba kasi dito kaysa sa Asia. Dito kasi is, kung tayo ay may papel, mas maganda kasi marami tayo mga benefits na makukuha. So, kung ikaw ay may papel, ang kailangan nila is yung papel mo, carte de séjour, yun yung tawag doon. Tapos, tirahan mo, kung ikaw ba talaga nakatira dito, kung French ang papel mo. So, nakatira ka sa France, kung Monaco ang papel mo, kailangan sa Monaco ka lang titira. Dapat may tirahan ka sa Monaco, makapag-provide ka ng address mo sa Monaco. And, yun lang, bank kasi usually pang nagpapasahod na is through bank na. So transfer na nila yan direct sa iyong bangko. Ngayon kung ikaw naman ay wala kang papel pero nandito ka na, I mean hindi maintindihan ng iba kung ano yung papel na sinasabi ko. Yung papel na sinasabi is yung ating residence permit or carte de séjour kung tawagin dito. So yung residence permit, patunay na ikaw ay residence na talaga dito sa Monaco or sa France.
But take note, marami rin po sa ating mga kababayan na wala pang papel dito pero malaya nakakapagtrabaho as long as hindi naman sila gagawa ng masama, so walang magiging problema. And may mga organization din tayo dito na tumutulong sa mga walang papel. And ganon yung ginagawa ng iba is nandito muna sila nagtatrabaho, and then once naging okay na, nag-a-apply sila for residence permit para magkaroon ng papel. Ano ba ang disadvantage ng may papel at walang papel? Ang advantage ng may papel, pwede tayong mag-apply sa mga local agencies dito na hiring, lalo na pag summer. Pag summer, malakas talaga ang yate, ang mga Airbnb, mga restaurant. So, pag ikaw ay may papel, hindi ka mawawalan ng trabaho, lalo na pag summer. So, yun. So, makakapag-apply ka dahil marami mga local agencies na nag-hire. Pero, ang nila is yung may mga papel lang. So, yun yung advantage doon. Tapos, marami kang mga benefits na makukuha kasi bawat declared na oras sa iyong pagtatrabahuan ay may points yun. So, yun yung makukuha mo pag ikaw ay nagre-retire na. Yun yung wala sa atin sa Asia. Like me, I was working in Singapore for 11 years. So, 11 years na yun, wala man lang akong nakukuhang benepisyo. Wala, as in resibo lang ang ating naipon doon. And ang walang papel naman is nakakapagtrabaho naman sila. Nakakapagtrabaho na pwede rin silang na-declare. Naputol ako saglit. Ayun nga, ang mga walang papel, pwede rin silang i-declared. And take note, pag ikaw ay makahanap ng amo na dinideclared yung iyong trabaho, mas madali kang magkaroon ng papel kasi yun ang kailangan sa pag-apply mo ng courtesy ng residence permit. So, yun lang po. Sana nasagot ko ang iyong katanungan. Nalubat na itong Mr. Leo. Sana nasagot ko yung katanungan. And pahabol lang, ang trabaho pala ng mga lalaki dito, may mga driver, gardener, o naglilinis ng mga building, nagtatrabaho sa restaurant, or naglilinis sa yate, lalo na pag summer. So, yun lang. Paubos na ang ating lubat and low memories na. So, yun, ang requirements, yun lang naman ang requirements dito. Tapos, syempre, yung CV or yung biodata, mga personal details. So, yun lang. So, once na nandito ka sa Europe, yun lang ang kailangan. Syempre, unang-una, mas maganda kung meron tayong papel. Pero kung walang papel naman, is pwede rin naman. Yun nga lang, hindi tayo makakapag-apply sa mga local agencies pag wala tayong papel. Pero recommend ng mga kababayan natin, mga kapwa nating OFW dito, mga kapwa nating kababayan dito, nagtatrabaho, may mga tubero, may mga nagpipaint, may mga, basta kung ano-anong mga basta maging friendly ka lang. Okay, so hanggang dito na lang po. Maraming salamat ulit, Mr. Leo, sa iyong panood sa aking video na trabaho ng mga lalaki sa France at Monaco. And sana satisfied ka sa aking sagot. Okay? Thank you guys so much. Okay. Sa muli, ako nga pala si Hana Lisa Vlogs, labisdak ang Bisayang dako. Kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel at nagkataon na na-click mo ang video kong ito at ikaw ay may katanungan, huwag ka sanang mag-atubiling mag-iwan ng comment sa baba. Bye! See you in my next vlog.